Wala kang practice. Ay, practice ko. Kapag nakuhulaan si Kuya Layo. Lalo akong kakawin si Dada. Walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Galatia, Kabanata 3, Talata 28. Tayo pong lahat ay magsitayo. Magalak tayo dahil sinugo ng Diyos ang Mesiyas. Upang pagalingin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Upang aliwin ang nangungulila. Upang ang tumatangis ay paligayahin. Sa halip na lungkot, awit ng papuri ang aawitin. Bumangon ka at magliwanag na tulad ng araw. Naliliwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Tayo po ay manalangin lahat.
Sa pagkakataong ito, o aming Diyos, ang aming puso ay puno ng kagalakan, sapagkat nararanasan namin lagi sa aming buhay ang iyong pag-ibig at pagpapala sa araw-araw. Tunay na aming kinikilala ang iyong banal na presensya, sapagkat ikaw lamang ang dahilan ng aming pananambahang ito. Naritong muli ang aming buong pagkatao na aming itinataas sa iyo, na maging hain at iyong basbasan kami, na manatiling laging matatag sa hamon at pagsubok ng buhay. Purihin ka, O Diyos, pangalan ni Jesus. Amen. Pahayag po natin ang ating pong kagalakan sa ikalawang gabing ito ng ating pong pananambahan. Tayo pong lahat ay magsitayong muli at ipahayag ang ating pagkakaisa at ibahagi ang kapayapaan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magbatian. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangaksiya ng magagandang himig, galing sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong hari na sinalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan.
Opo, binabati po natin ang bawat isa, tayong lahat. Kasama po ang ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan o saan mang dako ngayon na kasama sa pananambahan sa pamagitan po ng ating live worship broadcast through Ustream sa internet. At binabati po natin ang mga kapatid na ngayon po ay muli sa ikalawang gabi ay kasama natin at gayon din naman po ang ating mga kapatid na ngayon po sa ikalawang gabi ay kasama na natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay patuloy na nag-aanyaya sa ating pong gabi-gabing pananambahan tuwing ika-6 po ng gabi. At ang magkakaroon lamang po tayo ng pagbabago sa oras, pagsapit po ng araw ng, kung titingnan po natin sa ating gabay, ay sa 21 at 22. Pero simula po ngayon hanggang ika-20 ay ika-6 po ng gabi ang ating pananambahan. Ang atin pong tigapagmensahe at tigapanguna ngayon ay ang ating mga kapatid na mga kababaihan at bukas po ay ang ating pong McGill Memorial School. At purihin po natin ang Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat at paggabay po sa atin at pagpapadama ng mga biyaya na hatid po ng ating pong paghahanda para sa kapanganakan ng ating pong Mesiyas o ng ating tigapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo. Ating pong patuloy na pinag-aanyaya ang ating pong pagdadala o paghahandog ng ating Bundle of Joy. Ito po ay malugod pa rin natin at tinatanggap every simbang gabi po. Maaari pa po natin itong dalhin. At gayon din naman po, inaanyayahan po natin ang ating mga kapatid sa ating pong mga gawain para po sa araw ng Huwebes. Ito po ay ang Prison Ministry Christmas Fellowship sa Quezon District Jail. Ito na po dito sa dating Provincial Jail. At sa Friday, ito po ay BGMP Fellowship, Christmas Fellowship. Doon naman po sa BGMP Lucena City Jail sa may motor pool. At sa lahat pa ng ating mga gawain. At pinaalala po natin ang ating pananambahan sa Pasko ay ika-9 ng umaga at hanggang ika-10 ng umaga. 1 oras po, 9 to 10 in the morning. At ating pong inaanyayahan ang mga communicants po natin. Meron tayong Communicants Fellowship sa December 29, ika-2 ng hapon. Yun po ay araw ng Sabado. At ang members po ng Centennial Commission ay may pagpupulong sa araw ng Miyerkules. Ito po ay sa ika-11 ng umaga. Binabati po natin ang lahat ng ating pong mga kapatid na narito at gayon din na sa kanilang tahanan, ang mga kapatid natin sa China na kasama po natin sa pamagitan ng ating pong Ustream live broadcast. Atin pong batiin ang lahat ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At ngayon nga po ang araw ang kapatid na Radna Krishna Nicodemos. Ating pong awitin ng maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumanin niyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buwan. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumain niyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buwan. Kahimanawari lumawig ang Ating pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Bagong Tipan po sa Aklat ng Mateo,
Kabanatang 1, talataang 1 hanggang 17, sa ating pong gagawing pagbasang sagutan. Mateo, Kabanatang 1, talataang 1 hanggang 17. Ang babae sa angka ni Jesus. Ito ang lahi ni Jesucristo, na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac naman ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Paris at Sara. Si Paris ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Nasaon, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Ito si Ozias ay ama ni Hutam na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid, panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Sat, na ama ni Jorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sabay-sabay na po tayo. Sa makatuwid, 14 ang salit-saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Pinagpala tayong lahat sa pagkabasa ng kanyang salita.
Ang teksto po, na aking babasahin ay mula sa Lucas, Kabanatang 1, talataang mula 46 hanggang 56. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos ng aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinapangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Napakaganda po ng inawit ng ating mga kababaihan. Nakikita po ninyo sila, madami sa pagtugon sa tawag ng Panginoon. Wala po yung practice. Walang-wala po. Kanina po'y nagkakagulo sapagkat nakalagay sa liturhiya, may awit ng kababaihan. Ikot sila, ikot. Ngunit si Ate Noemi ay handa. Dala niya ang awit na aawitin. At ako'y natutuwa sapagkat ang ating mga kababaihan ay halimbawa ng isang Maria. Tayo po ay manalangin sumandali. Panginoon, sa mga sandaling ito, itulot mo po, Ama, ng iyong banal na espiritu ang maghari sa aming kalagitnaan. Pawiin mo po ang takot at kaba sa aking dibdib. At bigyan mo po ako, Panginoon, ng diwang magmumula sa iyo, na saysayin ang aking mga labi na magsasalita ng iyong mensahe sa bawat isa. Nawa, Panginoon, wag nilang makita ang aking kahinaan, kundi makita nila, Panginoon, ang liwanag sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Magandang gabi po. Kung natatandaan ninyo, ganitong panahon din, nang ako ay tumayo sa sangtuaryo ng Panginoon upang magbigay din po ng isang mensahe. Totoo po, damang-dama ko lagi ang takot dahil sa totoo lang po, hindi po ako lay worker na nag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Ako lang po ay nagbabasa at uma-attend sa mga Bible study. Hindi po ako katulad nila Ate Noime, nila Ate Nani, ni Eddie, na sanay sa paggawa ng mga mensahe. Gayon pa man, bilang isang lingkod ng Panginoon, tatayo po ako sa inyong harapan. At ang salita ng Panginoon na bibitiwan sa akin, ang siya ko pong bibigkasin sa inyo. Sa kasaysayan ng buhay ni Jesus, ang nagbigay ng malaking kagalakan ay ang pagdatal ng tagapagligtas sa sanlibutan. At ito ang diwa ng Pasko, ang pagsilang ng Mesiyas sa ating kalagitnaan. Nasa ating kalagitnaan
ang ating Diyos, kasama natin sa ating buhay. Nang akin pong basahin ang talatang ibinigay sa akin upang pagbulayan sa gabing ito, binasa ko po muna yung mga naunang talata. Mga naunang talata ng kabanatang 1 ng Lucas. At doon po ay mababasa natin na nang kausapin ng anghel na si Gabriel, si Maria, upang sabihin ang ipinasasabi ng Panginoon. Sinabi niya, matuwa ka, magalak ka, sapagkat ikaw ang hinirang ng Diyos upang magdala sa iyong sinapupunan ng sanggol na isisilang, na tatawaging dakilang hari na siyang maghahari magpakailanman. At sumagot si Maria, bagamat siya ay nabigla at nagkaroon ng kagulimihanan sa kanyang isip, siya ay sumagot at sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nang siya'y dumalaw kay Elizabeth na ina ni Juan, sinabi sa kanya ni Elizabeth, pinagpala ka sa lahat ng babae, mapalad ka, sapagkat nanalig ka na matutupad ang panukala sa iyo ng Panginoon. Kaya si Maria ay umawit ng may kagalakan, nagpupuri sa Diyos, at sinabi niya ang mga katangiang nabasa natin sa mga talatang aking binasa. Sa awit ni Maria ay kinilala niya ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Sa aklat po ng Deuteronomio, ganito po ang nasusulat, Yahweh, aming Diyos, pinasimulan mong ipamala sa akin ang iyong kapangyarihan. Sinong Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa ng iyong ginagawa? Tunay na ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumikilos mula pa noon at hanggang sa ngayon, patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Nangyayari ba sa inyo o nararanasan nyo ba ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon sa inyong mga buhay? Marahil sasabihin nyo, ay Juan, ganun din po yun, araw-araw, ganyan ang niya. Subalit sa maliliit na bagay na nagaganap sa ating buhay, kung atin lamang po itong bubulay-bulayin, ang dakilang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay. Alalahanin natin kung papaanong tayo ay pinagkakalooban niya ng mga bagay na hindi niya inaakala at dinadala tayo sa mga bagay na hindi natin nais. Subalit ang pagkilos ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay hindi natin maaaring tanggihan, sapagkat alalahanin natin, siya ang ating dakilang Diyos. Ang ikalawa pong katangiang binanggit sa mga talatang aking binasa, ang Diyos ay mahabagin. Bayaan po ninyong basahin ko sa inyo sa aklat ng Lumang Tipan, bilang kabanatang 14, talataang 18 hanggang sa mga sumusunod. Si Yahweh ay matyaga sa pakikitungo sa mga makasalanan, mahabagin at handang magpatawad. Hindi niya pinagwawalang bahala ang kasamaan, pagkat ang kasalanan ng mga magulang ay iyong sisingilin hanggang sa ika-4 na saling lahi. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito
at patnubayan sila tulad ng inyong ginawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto. Yamang kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa nagkakasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinatatawad ko na sila. Sa mga talatang aking pong binasa ay nakita natin kung paano ang kahabagan ng Diyos ay kanyang ipinagkakaloob. Sa ating lahat na lumalapit sa Panginoon upang ang kapatawaran sa ating mga kasalanan ay ating makamtan. Ang kahabagan ng Diyos ay ipinagkakaloob. Marahil sa mga talatang ito, araw-araw nadarama natin ang dakilang kahabagan ng Diyos sa bawat panalangin na ating idinadaing sa Panginoon. Naroroon ang kanyang kalinga, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang habag, anuman ang ating kailangan. Ito po'y malimit na kung maranasan sa buhay ko sa araw-araw. Lalo po't sa panahon ngayon na ako ay walang hanap buhay at ako'y patuloy na humahayo. Salamat. Salamat sa kanyang mga pagpapala na sa bawat panalangin inilalapit ko sa kanya. May dumarating sa akin at ang kanyang kahabagan ang aking nadarama sa bawat araw. Mga kapatid, alalahanin natin, ang ating Diyos ay mahabagin. Huwag tayong magsawang manalangin at ipagkakaloob niya ang mga bagay na kailangan natin. Ang 3 katangian, nabasa ko sa mga talatang aking binasa. Ang Diyos ay malakas. Ang Diyos po ay ating Diyos na malakas. Sa Isayas po, sa aklat ng Isayas, kabanatang 10, talataang 12 hanggang 14. Okay. Pag natapos ng Panginoon ang gagawin niya sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, parurusahan naman niya ang palalong hari ng Assyria, sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inaalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinasamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinabagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang taktak na pumapagaspas, ni huning maririnig. Gayon din po sa talatang 33 na ganito po ang sinasabi. Masdan ninyo ang makapangyarihang si Yahweh. Sa pamamagitan ng kanyang nakapangingilabot na lakas, tinagpas niya ang mga sanga, ibinagsak niya ang mga palalo, ibinubuwal niya ang mga kahoy sa kagubatan, bagsak na ang Libano at ang matatayog niyang kahoy. Mga kapatid, sa ating kapanahunan sa ngayon, kitang-kita natin ang kalakasan ng Panginoon. Sa ating pong kapaligiran, nagaganap sa kasalukuyan. Ang Panginoon ay nagsasalita at ipinakikita ang kanyang kalakasan sa pamamagitan ng pwersa ng kalikasan, tulad ng lindol, tsunami, baha, landslides. Nagaganap ang lahat ng ito. Kaya tayo ay dapat manganlong sa Kanya. Sa Kanya tayo magpaampon upang kalingain at ingatang ligtas. Ang lakas na nakikita natin na hindi natin kayang pigilan, katulad sa pagkawasak ng maraming buhay ng mga tao. Kitang-kita natin ang katotohanan. Dilat ang ating mga mata,
kita natin kung ano ang nangyayari. Hindi ba tunay na ang kalakasan ng Panginoon ay ipinakikita sa atin? Ang sumunod pong katangian ay makatarungan ng Diyos. Sinabi sa aklat ng awit, Kabanatang 4 at saka 8, na ang Diyos ay makatarungan. Sa talatang 4, ito po ang mababasa natin. Hukom na matuwid mula sa trono mo na iyong luklukan, iyong iginagawad sa abang lingkod mo, yaong katarungan. At sa talatang 8 po, ito ang nasusulat. Ang pamamahala niya sa daigdig ay pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang hukom, sa makatuwid sa atin pong buhay sa ngayon. Tunay pong ang Diyos natin ay makatarungan at ito po ay naranasan. Bayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang isang karanasan sa aming pamilya. 2 taon na po at kalahati nang maganapang isang trahedya sa aming sambahayan. Ang aking pong panganay na apo ay nakabangga ng kapwa motor din. At sa kasawi ang palad po, namatay ang kanyang nakabangga, bagamat sila'y parehong na ospital. Nakalulungkot pong isipin. Para po kaming dinagukan ng napakalaking pagtarak sa dibdib. Sapagkat nang ito po ay maganap, ay araw ng Pasko. Yun po ay gabi ng Pasko, bandang 9:00 ng gabi. Sa pangyayaring ito, nakita ko ang kaawa-awang kalagayan ng naulila. Ang balo po ay may 2 anak, isang 2 taon, at ang panganay po ay 9 taon. Sa tuwi ko pong maalaala ang bagay na ito, bagamat kami po ay dumaranas ng panahong yon ng kawalan, ng paghihirap sapagkat bagong kamamatay lamang ng kanyang ama, at bago lang ang kababalo ng aking anak. Saan namin kukunin ang pangangailangan? At paano namin dadalhin sa aming dibdib? Subalit, sa pamamagitan po ng patuloy na panalangin at paglapit sa Panginoon, ibinigay po niya sa amin ang kaisipan na dapat naming tanggapin ng may kapakumbabaan ang kanyang gawad. Kaya po ang totoo, ang nangyari po, malugod po naming tinanggap na kami ay gumawa ng pagkakautang at kami po ay nagbayad ng kulang-kulang na 100,000. Pasasalamat pa rin po ako sa Panginoon. Sapagkat yun lang po ang hiningi nila sa amin. Sa nakikita ko pong kalagayan ng nabalo, paano niya palalakhin ang kanyang 2 anak sa murang gulang. Kaya't ako po'y patuloy noong nagpapasalamat sa Panginoon na nakikita niya ang aming kalalagayan at nakikita rin niya ang kalagayan ng aming nakabangga. Siya po ang pumagitna sa amin at kami po'y nagkaroon ng magandang usapan. Tunay po ang katarungan ay kumikilos kung tayo po ay patuloy na lumalapit. Hindi man tayo ang biktima. Tayo man ang naging sani. Matatanggap din natin ng buong kapakumbabaan ang lahat na iginagawad sa atin ng Panginoon. Patuloy po tayong lagi nang umasa sa Kanya. At sa katunayan po, ito pong aking apong ito ay nakatapos ng kanyang pag-aaral sapagkat nang ito po ay mangyari, siya po ay graduating ng March. Nakatapos po siya at sa awa ng Diyos, siya po ngayon ay nasa Japan ngayon at nagtatrabaho. Siya po ay umalis dito noong August. At ito po ay lagi kong ipinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy na kumikilos siya sa aming buhay. Ang sumunod po, ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos.
at tapat sa kanyang pangako. Sa kasaysayan ng aklat ng unang hari, Kabanatang 17, talataang 14 at 15. Nang suguin ng Diyos si Elias sa Serepta, ang babaeng balo na nagpakain kay Elias, bagamat kukunti na ang harina at langis. Sa pagsunod ng balo sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ni Elias, ang pangako ng Diyos ay natupad sa kanya. Hindi naubos ang harina na nasa sisidlan at hindi natuyo ang langis sa tapayan. Tunay na ang pangako ng Panginoon ay nangyayari sapagkat siya ay tapat. Nangako ang Diyos kay Abraham na lubos niyang pagpapalain at raramihin ang kanyang lipi. Naghintay si Abraham, matyaga siyang naghintay at tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos. Nasusulat sa aklat ng Levitiko, Kabanatang 26, talatang 3. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang mga utos ko, uulan sa kapanahunan at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy. Ano pat nakaraan na ang pitasan ng prutas at taniman na uli, ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Kung tayo po ay susunod sa nais ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, saka pa lamang natin makakamit ang pagpapala ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa mga hindi po lang ito ang mga katangian, ngunit dito po sa mga talatang aking binasa, ito lang po ang aking binigyan ng diin. Subalit ang Diyos ay maraming katangian. At nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, ang tunay bang nararanasan natin sa ating araw-araw na buhay ang mga katangian ng Diyos na binanggit niya sa awit ni Maria sa kanyang pagpupuri? Kung nararamdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kalakasan, ang siyang gagabay at mag-iingat sa atin, purihin natin ang Diyos ng may kagalakan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo'y sumunod sa kanyang kalooban. Maging mahabagin tayo at nakatarungan sa pakikitungo sa ating kapwa. Kung paanong tayo'y kinahahabagan ng Diyos at pinatatawad sa ating mga kasalanan, tayo'y mamuhay ng may katarungan sa ating kapwa. Wala ba tayong diskriminasyon o pagpapahalaga sa ating kapwa? Binibigyan ba natin ng VIP treatment ang mga nakaririwasa o mga maaayos ang damit? Paano kung walang sinasabi sa buhay, maliban sa pananalig at kalinga ng Diyos? Katulad ng sinasabi sa awit, 103, ganito po ang nasusulat. Si Yahweh ay humahatol, gawad ay katarungan, natatamo ng naapi ang kanyang karapatan. Huwag nating bayaang ang Diyos sa ating pagiging di makatarungan ang maggawad ng katarungan para sa ating mga kasalanan. Maraming beses na naranasan natin ang katapatan ng Diyos, ang kanyang pagpapala. Bagamat tayo hindi tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang hamon sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa lahat ng kababaihan ang halimbawang ibinigay na Maria. Maging ikaw ay isang kabataan o isang kalalakihan, sundin mo ng buong katapatan ang tawag sa iyo ng Panginoon. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tayo ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay tinatawagan na gampanan ang ating tungkulin. Ano ang ating sasabihin? Kung tayo ay tutugon sa tawag ng Panginoon, ang lahat ng mga katangiang binanggit sa awit ng pagpupuri ni Maria ay mararanasan natin sa ating buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.
Dadako po tayo sa paghahandog. Ang handog ko sa dambana ay biyayang masarap bilang aking pagkilala sa ginagawang pagliligtas. Sa tuwinang nagtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Purihin ng Diyos. Makakarinig po tayo ng awit mula po sa Arevalo Family.
ikalawang gabi ng nalalapit na iyong pagdatal, naririto, Ama, ang mga biyaya na amin tinatanggap sa aming buhay pang-araw-araw. Naway ang mga mumunting bahaging ito mula sa iyong mga anak ay magamit namin sa pagpapalawak ng iyong salita sa lupa. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Inaanyayahan po dito sa altar ang mga nagpapasalamat at ang mga nagtatalaga ng kanilang buhay para sa ating Panginoon. Ang bawat isa po ay ating pong malugod na inaanyayahan upang patuloy nating ialay ang ating buhay sa Panginoon. Sasabsabang walang duyang higaan, Panginoong Jesus, dooy nahimlay, mga bituin sa langit nagbabantay, munting Jesus ay nahimbing na tunay. Ungal ng mga hayop ay gumising, subalit ang bata ay tahimik din. Aking Jesus, masdan mong may pag-ibig, sa duyay nais kong ika'y kapiling. Lumapit ka, O Jesus, idapulay sa akin ang pag-irog, pagpalain ang mga batang musmos, at ihandang sa langit makapasok. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa sabsaban na kung saan naroon ang banal na sanggol, ang Mesiyas, naroroon po, O Diyos, ang mapagmahal at mapagpalang mga kamay ng isang ina, isang babae. Siya ay si Maria. Itinaas niyo po, aming Panginoon, ang lahat ng mga kababaihan, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat sa kanilang matapat na pagsunod sa inyong banal na kalooban, nagkaroon ng kaganapan ang inyong napakadakilang plano para sa buong sanglibutan. Ang inyo nga pong ipagkaloob, ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tigapagligtas na si Jesus. Salamat po sa buhay ng isang babae. Salamat sa buhay ni Maria. Salamat sa buhay ng lahat ng mga kababaihan na buong katapatan at kapakumbabaan na dumirinig sa inyong pagtawag at sumusunod sa inyong pagsusugo sa kanilang buhay.
upang patuloy na maranasan ang inyong banal na kalooban at madama ang inyong hapong pakikipisan sa buong sanglibutan. Tinataas namin sa inyo ang lahat ng mga ina, ang lahat ng mga babae. Tinataas namin sila sa inyo ng buong pagpapasalamat, sapagkat sa kanilang buhay na may katapatang sumusunod sa inyo, nararanasan po namin ang inyong banal na mga katangian na siyang nagbibigay ng kaganapan sa isang buhay na kasiyasiya. At nararanasan namin ang pag-iral ng inyong kaharian kung paano sa langit, gayon din naman dito sa lupa. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa maraming Maria na siyang bahagi ng aming buhay, nagpapadama sa loob at labas ng tahanan at ng iglesia ng inyong pag-ibig, ng inyong pagtanggap, at ng inyong apong pagkalinga. Sa aming pagdulog, O Diyos, sa aming pananambahan sa gabing ito, tanggapin niyo po ang lahat ng aming mga pasasalamat, nagmumula sa kaibuturan ng aming puso, sa pagsapit, aming Panginoon, ang maliligayang mga pagdiriwang ng kaarawan, ng anibersaryo ng kasal at marami pang masasayang mga okasyon sa buhay. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan, ang karangalan. Sa aming pong sama-samang pagdulog, tinataas namin sa inyo ang aming mga panalangin at pagsamo para sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapwa, at sa isa't isa na mayroong karamdaman at nagpapagaling. Saan man po